Sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 7, mga talata 7 hanggang 12. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Mapapansin natin na tinuturuan ni Jesus ang ating Panginoon ng mga paghingi or pananalangin, pagsamo sa ating Panginoon. Medyo kailangan din natin itong gawin. Ang alin? Ang humingi. Pinangako niya na bibigyan ng lahat ng hihingi. Ano pa yun? Humanap. Sinasabi din niya na makakasumpong ang humahanap. At yung kakatok ay siguradong pagbubuksan. Kung ang isang tao ay nagiging masama, pero pagdating sa kanyang mga anak ay nagiging mabuti silang magulang para sa kanilang mga anak. Tingnan ninyo, may mga masasamang tao pero mababait para sa kanilang sariling pamilya, sa kanilang sariling mga anak. Alam naman natin na ang Diyos ay Diyos na makatarungan, hindi siya masama. Siya ay napakabuti. Kaya ibibigay ng Diyos ang anumang bagay na hihingiin natin sa Kanya. Kaya ang dapat nating gawin ay huwag tayong mag-alinlangan. Dahil ang Ama nating nasa langit ay napakabuti. Puntahan na po natin ang pinakasusing salita ng ating pagninilay. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Maaaring ngayon pong oras na ito habang pinapanood mo ang video ito, may mga hinihingi ka sa Diyos na minsan napaka-imposible sa tao. Sa paningin ng tao, napaka-imposible. Pero sa Diyos ay walang imposible. Ang kailangan mo lamang gawin ay paniwalaan mo na ang lahat ng iyong hihingiin ay pinaniniwalaan mong tatanggapin mo. At kapag naghahanap ka, dapat pinaniniwalaan mo din na makakasumpong ka. At sa bawat pagkatok mo, dapat pinaniniwalaan mo din na ikaw ay pagbubuksan. Bakit? Sapagkat meron tayong mabuting amang nasa langit na ibibigay ang lahat ng ating mga hihingiin. Tulad ng isang balo na hindi natutuyo kailanman ang bukal ng grasya ng Panginoon. Sa mga probinsya, madalas nakakakita tayo ng mga balon na pag panahon ng tag-init, kahit anong salok mo, wala kang makitang tubig. Pero ang totoo, sa pinakailalim noon, ay meron pa rin dumadaloy na tubig. Meron pa rin tubig. Tuyo sa ating paningin, pero sa ilalim niyan ay meron pong bukal. Kaya nga kapag umulan ng kaunti, di ba, bumubukal talaga ang saganang tubig. Kahit sa mga poso nga minsan kapag binobomba natin, parang wala pero patakan mo lang ng kaunting isang tabong tubig, buong barangay ay makakaigib. Ganoon kasagana ang ating Diyos kung atin lang paniniwalaan at sasampalatayanan. Tulad ng isang balon na hindi natutuyo kailanman ang bukal ng grasya ng Panginoon. Walang hindi kayang ibigay ang Diyos sa atin at pinakikinggan niya ang lahat ng ating mga pagluhog. Naririnig hindi naman siya bingi. Hindi naman siya katulad nating tao na kapag may humingi ng tulong, deadma. Ayaw nating pakinggan, naririnig pero ayaw nating dinggin. Gusto nating takpan ang ating mga tainga, hindi man literal na tinatakpan pero hindi natin pinapansin, o di ba? Idinudulot niya sa atin ang mga grasyang mas higit na makabubuti sa atin kaysa sa mga biyayang ating hinihiling. Pero dapat pa rin nating tandaan, kahit napakasagana ng biyaya ng Diyos, ibibigay ng Diyos ang bawat ating hinihiling kung ito ay makabubuti para sa atin. Siyempre, kung ang hinihingi mo ay hindi makakabuti sa iyo, alam ng Diyos na ikapapahamak mo, hindi niya yan ibibigay.
Pero bibigyan ka ng mga bagay na ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kasi nga, mabuti ang ating Diyos makatarungan ng ating Diyos. Hindi niya tayo hahayaan na mapahamak. Walang patid ang kabutihan ng Diyos. Kinakailangan lamang na tayo ay magtiwala sa Kanya sapagkat higit niyang batid. Bilang Ama ang nararapat para sa atin. Totoo yun Ikaw man, magulang, mihingi ng isang bagay ang anak mo na alam mong ikapapahamak niya. Ito ang magiging dahilan para siya'y masaktan. Ito ang magiging dahilan para siya'y hindi mapabuti. Hindi mo na ito ibibigay. Iba na lang ibibigay mo, at least mapapabuti siya. O di ba ganun din ang ating Diyos. Siya'y mabuti at tapat, magtiwala tayo sa Kanya sapagkat walang nakalalagpas sa Kanyang paningin. Ang kapakanan natin, ang laman ng Kanyang puso. Totoo yun. Ang kapakanan ng ating Diyos, ang laman ng ating puso. Tatandaan po natin nang ang bayang Israel ay pinalaya ng Diyos sa kamay ng Paraon. Yung kanilang lakbayin papuntang lupang pangako ay ilang buwan lang nilang dapat lakarin yun Pero ilang taon ang inabot. Napakahabang panahon. Bakit naman sila matagal na nakarating sa lupang pangako? Kasi nga inilikot-ikot sila ng Panginoon. Inilihis sila sa panganib, inilihis sila sa mga kaaway, inilihis sila sa tiyak na kanilang kapahamakan. Kaya nang dahil sa kanilang pag-ikot-ikot sa Ehipto, ang tagal nila, dahil sa kanilang pag-ikot-ikot sa disyerto, matagal sila nakarating sa lupang pangako. Bakit? Mas alam ng Diyos ang makakabuti para sa kanila. Ganon din sa ating buhay. Maaaring sa tingin mo parang iniikot-ikot tayo ng Diyos at hindi dumarating yung ating hinihingi. Hindi tayo nakakarating sa ating pupuntahan. Alam mo, mas alam ng Diyos yung alam mo, yung alam natin. Mas makabubuti ito para sa atin. Iniiwas tayo, inilalayo tayo ng ating Panginoon sa tiyak na kapahamakan, yun ang ating pong paniwalaan. Isabuhay natin ang pagtitiwala sa makaamang pagkilos ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng pagpapaubaya sa Kanya ng ating alalahanin na hindi kayang tugunan ng ating sariling galing. Totoo yun. Pagkatiwala natin sa ating Diyos, siya yung ating Ama. Siya ang makatutugon sa ating mga pangailangan. Hindi sapat yung ating kakayahan, yung ating karanasan, yung ating karunungan, yung ating impluensya, sapagkat siya lang ang nakababatid ng talagang kailangan natin. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin ang Diyos ang palagi ang mag-Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye! Thank you, God, for everything.